Audrey's point of view. What is this, Audrey? Napangiwi ako sa lakas ng sigaw ni Diego. Nabitawan pa niya ang mga folder na hawak kaya nagkalat sa lapag ang mga papel na laman niyon. Nakatingin siya sa akin. Nanlaki ang mga mata at puno ng pag-aalala ang muka. Grabe ka naman makasigaw. Pigil ko kay Diego nang akma siyang hahakbang. Kaya ko nang maglakad. Anong kaya mo na? Hindi mo pa kaya. Pigil niyang hindi tumaas ang boses. Watch me. Paghamon ko sa kanya. Napahaplos siya sa kanyang batok bilang pagsuko. Kung patuloy akong aasa sa kanya, paano ko gagaling ng mabilis? Paano ko gagaling ng kusa kung ayaw kong tulungan ng sarili ko? At saka napapagod na ako sa higa-upo na trabaho ko. Lalo akong nangihina kapag hindi nagagalaw ang katawan ko. Humawak ako sa railings ng hagdan at dahan-dahan na humakbang pababa sa unang baitang. Ano ka ba? Diyan ka lang. Patutunayan ko sa'yo na kaya ko nang maglakad. Sabi ko nang humakbang si Diego paakyat para salubungin ako. Napanguso ako nang hindi siya nakinig sa akin. Naniniwala ako na kaya mo na. Pero mas mabuti na yung manigurado. Baka bigla ka nalang manghina at mahulog ka pa dito. Nakatingala niyang sabi nang makarating sa tapat ko. 3 baitang ang agwat niya. Nakahanda ang mga kamay kung sakaling matumba man ako, ay masalo niya ako kaagad. Pero dahil desidido ako na mapatunayan sa kanya, nagawa kong bumaba na walang aberya. Nakangiti na napabuga ko ng hangin sa tuwa. Nang marating ko ang huling baitang, hindi ako makapaniwala. Tuwang-tuwa na tumingin ako kay Diego na may ngiti sa labi. Ginulo niya ang buhok ko. Para siyang nabunutan ng tinik sa puso sa nasaksihan. Sabi ko sa'yo, kaya ko eh. Nakangiti na wika ko at muling nagpatuloy sa paghakbang. Ngunit nawalan ako ng balanse. Pakiramdam ko natigil saglit ang pagtibok ng puso ko. Nang matumba ko at sumalo ang bisig ni Diego. Ang kanyang kamay ay nakayapo sa baywang ko, ngunit ang mga labi namin ay magkalapat. Ramdam ko ang paglaki ng mata ko sa gulat. Pati siya ay nagulat din sa nangyari. Para akong naistatwa sa bisig niya. Yung labi niya ang lambot at ang bango. Palagi naman dumidikit ang katawan ko sa kanya. Pero ngayon, biglang may kung anong dumaloy sa mga ugat ko na parang ayaw ko nang kumawala. Nahimasmasan ako nang gumalaw ang labi niya. Hindi ako makagalaw. Hindi ko alam kung ano ang gagawin para kumawala sa labi niya. Nagtatalo ang isip ko kung itutulak ko ba siya o hahayaan na lang siyang kusa na humiwalay sa labi namin. Hindi ko mabasa ang emosyon na bumalot sa kanyang mga mata. Nakatunghay lang ito sa akin. Sa muling paggalaw ng kanyang labi, hindi ko na malaya na napahigpit na pala ang paghawak ko sa kanyang damit sa bandang balikat. Baliwala siyang kumawala sa labi ko at inalaya na tumayo ng maayos nang makarinig kami ng katok. My face went black nang malaman kung sino yon. It was Danica. Nakatayo siya sa tapat ng pinto. Naka-red tube at maikling palda ang suot. May bitbit siyang bilao. Ano kaya ang problema nito at parang hindi maganda ang timpla? Ang Danica kasi na kilala ko, parang sinilihan yon kapag nakatungtong dito sa bahay. Lalo na kapag narito si Diego. Parang nanalo sa loto sa sobrang good mood. Pero iba ngayon, baka may dalaw. Biglang nag-beast mode. Uwi ka ako sa sarili. Hi, I brought a food. Aniya at inangat ang pagkain na dala. Pati ang boses niya ay wala ring kasigla-sigla. Pinaupo ako ni Diego sa sofa saka pinuntahan ng babae at kinuha ang dala nito. Hindi ka na sana nag-abala, Danica. Casual na saad ni Diego. Salamat, dito ka na kumain. Kainin natin itong dala mo. Hinatid muna ni Diego sa kusina ang bilao. Sumunod naman sa kanya si Danica. Ni hindi man lang ako sinulyapan ng babae. Ipinagkibit balikat ko na lang yon.
Binalikan ako ni Diego para tuluyan ng tumayo. Inalalayan niya akong maglakad hanggang kusina. Naabutan namin na naglalagay ng mga plato si Danica. Mixed seafoods na nakabilao pala ang ulam na dala niya. Bigla akong natakam sa bango ng amoy niyon. Kaya lang ay hindi ako makakain. Nadala na ako nung huling kain ko na muntik na akong madala sa ospital dahil sa allergy ko. Pinaghimay ako ni Diego. Akma niya akong susubuan ng pigilan ko siya. Nagtataka naman na tumingin siya sa akin. Hindi ako pwede niyan, Diego. Hindi nakaligtas sa akin ang paningin ng pagtaas ng kilay ni Danica. Nang tingnan ko siya, sinimangutan niya ako. Sorry, nakalimutan ko. Aniya at inilayo sa akin ang plato. Saglit, ipagluto muna kita. Wag na, may natira pa naman na ulam. Kanina, yun na lang ang kakainin ko. He looked at me apologetically bago pinainit ang ginisang kangkong na nirequest ko kaninang tanghalian. Ako na, kaya ko nang kumain. Saad ko ng akma niya kong susubuan. Kumain ako na nakakamay. Right-handed ako at iyon ang balikat ko na nakabenda. Kaya hindi ko mahawakan ng maayos ang kutsara gamit ang kaliwang kamay ko. Tumaas ang 2 kilay ko nang magtagpo ang tingin namin ni Danica. Nakataas ang sulok ng kanyang labi na parabang nandidiri sa ginagawa ko. Hinayaan ko siya at nagpatuloy ako sa pagkain. Mariin akong napapikit nang hilain niya ang plato ko. Natapon ang pagkain ko sa mesa. Lumabas kasi si Diego upang sagutin ang tumatawag sa cellphone niya. Kaya lumabas ang masamang ugali ni Danica. Tinaasan niya ako ng kilay nang magtagpo ang tingin namin. Alam mo, tigilan mo na yung pag-iinarte mo. Hindi bagay sa'yo. Tiimbagang niyang sambit. Para malaman mo, dahil yan sa pag-iinarte mo, 3 investors ang nag-pull out. Dahil ilang beses nang hindi naka-attend si Diego ng kanilang meeting. Pahama ka, alam mo ba yon? Malamang hindi. Kasi wala kang alam. Mahina, makasarili. Pera lang ang habol mo at walang ambag sa buhay ni Diego, kundi ang mamirwisyo. Dismayado siyang nginisihan ako. Bakit hindi mo nalang iwan si Diego? Nang sa ganon, makabawi siya sa mga investors na nawala sa kanya. Bumalik ka kung saan ka nang galing, kasi doon ka nababagay. Inis na saad ni Danica. Kinagat ko ang aking labi upang pigilan ang pagbagsak ng luha ko. Kung totoo ang mga sinabi ni Danica, naperwisyo ako kay Diego. Walang alam at makasarili. Pabalang siyang tumayo at lumabas ng kusina. Diego, can you drive me home? Nagpahatid lang kasi ako dito kanina. Dinig kong sabi ni Danica. Nagkasalubong yata sila. You can sleep here if you want. I want to but I can't. Hindi na nasundan ang pag-uusap nila. Narinig ko na lang ang pag-andar ng sasakyan. Hinatid ni Diego si Danica pero hindi man lang siya nagpaalam sa akin. Hindi man lang niya ako binalikan dito. He always treated me like an option kapag narito si Danica. Pinipigilan ko naman pero hindi ko maiwasan na masaktan. Mabilis na pinahid ko ang luhang kumawala sa aking mata. Malakas ako kaya hindi ako pwedeng umiyak. At simula ngayon, ipapangako ko sa aking sarili na hindi na ako magpapaapekto sa nararamdaman ko kapag uunahin ni Diego si Danica. Maingat na tumayo ako upang ligpitin ang pinagkainan. Ang mga natirang pagkain ay pinagkasya ko sa ref. Ilang minuto na ang lumipas at hindi pa rin bumabalik si Diego. Kaya napagpasyahan ko na lang na umakyat at doon sa kwarto siya hintayin. Kung kanina madali lang sa akin ang makababa, ngayon nahihirapan na akong humakbang paakyat. Tiniis ko, kinaya ko, kasi sarili ko lang ang meron ako. Mahigit 1 buwan na akong inaalagaan ni Diego at nakadepende sa kanya. Tama na siguro yon para tumayo naman ako sa sarili kong mga paa. Kaya ko namang gumalaw na wala siya na nakaalalay. I felt relief nang makarating ako sa kwarto. Nagawa ko. Tuwang-tuwa ako kasi nagawa ko ang bagay na yon.
Humiga kaagad ako sa kama, ngunit hindi ako makatulog, ni hindi man lang ako tinabla ng antok. Iniisip ko si Jago, kung nasaan na siya ngayon, kung ayos lang ba siya, kung uuwi pa ba siya. Nag-aalala ako kasi baka may aberya na naman na mangyari sa lakad niya. Gabi pa naman, walang mahingian ng tulong. Patagilid akong bumangon. Kapagod na bumaba sa kusina para magtimpla ng gatas. Pumasok ako sa banyo para punasan ng sarili. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Kahit may anak na ako, ay maganda naman ang hubog ng katawan ko. Makinis ang morena kong balat. Tanging tiyan ko lang ang may bakas ng peklat ng operasyon noong nanganak ako ng cesarean. Ngunit hindi ko man lang nakitaan ng paghanga ang mga mata ni Jago. Kahit kita niya ang katawan ko. O baka hindi lang talaga nakakahalina ang katawan ko. Kinastigo ko ang aking sarili sa naisip. Dapat nga magpasalamat ako at harmless itong si Jago. Hindi mapagsamantala. Pagkatapos magbanlaw, naghilamos ako at nagsipilyo. Sa tagal ko sa banyo, paglabas ko ay wala pa rin si Jago. Mama! Bigla akong naging emosyonal nang marinig ko ang boses ng anak ko. Hindi ako makatulog kaya tumawag ako sa kanila. Miss na miss ko na rin siya dahil hindi na ako nakauwi doon. Simula nang lumipat kami ni Jago dito sa isla. Bakit malungkot ang anak ko? Inaantok lang po ako, Mama. Napagod yata sa school, Audrey. Sabat ni Inay. Sleep ka na anak, kantahan ka ni Mama. Iyon nga ang ginawa ko. Pinikit ko ang aking mata at niyakap ang unan habang iniisip na katabi ko ang anak ko. Sa paraan na yon, pakiramdam ko ay nawala lahat ng mga karamdaman ko. Ang sarap sa feeling na kahit sa imahinasyon ko lang na magkasama kami ng anak ko, masaya na ako. Nakatulog na siya, Audrey. Wika ni Inay. Kamusta ka nga pala riyan? Hindi ko maiwasan na mag-alala sa'yo kasi bihira ka nilang tumatawag. Kusang tumulo ang mga luha ko. Gusto kong magsumbong sa kanya. Gusto ko siyang yakapin kahit ngayon lang. Bukod sa sarili ko, si Inay lang ang kakampi ko at masasandalan. Ngunit hindi ko pa rin kayang magpakatotoo sa kanya. Mariin akong napalunok bago nagsalita. Ayos lang ako, Nay. Kayo, kamusta kayo dyan? Pigilang emosyon na sambit ko nang hindi pumiyok ang boses ko. Maayos naman kami dito, anak. Huwag mo kaming alalahanin dito ng anak mo. Pasensya nga pala, Nay. Kung hindi ako nakapagpadala nung nakaraan. Nasa bakasyon kasi kami. Isinama ako ng amo ko. Napakiusapan niyo na ba si Mrs. Mendoza tungkol sa pagbabayad ng lupa? Nakabayad na ako, anak. May ipon ako galing sa mga gulay na naibenta ko. At saka may naitabi naman ako galing sa mga padala mo. Para yun sa inyo, Nay. Pag-alma ko. Dodoblihin ko na lang ipapadala ko sa susunod. Pang-abono dun sa pera na dapat ay para sa inyo. Nay, tatawag ulit ako sa susunod, ah. Tinatawag na kasi ako ng amo ko. Sige anak, mag-ingat ka dyan. Kayo rin ho, Nay. It was Jago. Kadarating niya lang kaya ini-off ko na ang tawag. It took 3 hours bago siya nakabalik. Saan niya ba hinatid si Danica? Pumikit ako at nagtulog-tulugan. Ilang minuto lang ay bumukas ang pinto. Naamoy ko kaagad ang familiar niyang amoy. Mabagal ang kanyang bawat hakbang. Muntik pa akong matigilan sa gulat ng ayusin ang kumot ko. Natigilan ang katawan ko nang maramdaman ng malambot at mainit na labi niya sa noo ko. I am sorry. Mahina niyang saad at marahang hinawi ang hibla ng buhok ko na humarang sa aking muka. Sorry, Audrey, natagalan ang pagbalik ko. I want to ask him why. Gusto kong marinig ang dahilan kung bakit ngayon lang siya. Pero hindi na siya muling nagsalita. Naiintindihan ko na hindi sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng oras ay pwede niyang sabihin sa akin ang mga nangyayari sa kanya. Ang pagtutulog-tulugan ko ay nauwi sa mahimbing na tulog.
Nang magising ako ay umaga na. Narito pa rin si Diego sa tabi ko, mahimbing na natutulog. Maingat akong bumangon at baka magising siya. Kailangan niyang bumawi ng tulog sa ilang araw na pagpupuyat niya.